Alam nyo naman na siguro yung istorya na tayo ay abogado. Siyempre, meron tayong mga kaso na mga pro bono, yung walang bayad, sa mga kababaihan, sa urban poor, lalo na sa mga magsasaka. So siguro, yan yung mission ko. Kaya nung abogado tayo, kahit sindikato, nilabanan natin. Kaya nga po, meron akong doktor na pinatanggal ko yung kanyang lisensya dahil involved siya sa PhilHealth scam. 3 taon pa lang siyang doktor, nakakuha na siya ng 650 million sa PhilHealth. So, ang ginawa ko, kinasuhan ko kahit walang bayad at napatanggalan ko ng lisensya. Ayos po ba? After 3 months, pinatay niya yung kliyente ko. Noong 2017, December. Pinatay nila yung kliyente ko na nagpatanggal ng lisensya ng doktor. Nandun siya sa isang coffee shop, kasama niya yung 3 years old na anak. Tapos pumasok yung papatay sa kanya, naiwasan niya. So tinakbo niya yung anak niya, pumasok sila sa CR. Sa CR, binuksan lang yung CR, kinuha yung bata, pinagbabaril sa harap ng anak. So sabi ko, mukhang ako yata ang susunod na papatayin. Kaya noong February 2018, yung may abogado na inambush sa EDSA. Ang ginawa ng abogado, sinagasaan niya yun ng ambush sa kanya, napatay pa niya. Kilala niyo na ba kung sino yun? O, ako po yun, di ba? Inambush tayo sa EDSA, tapos sinagasaan ko yun ng ambush sa akin, napatay ko pa. So sabi ng mga tita ko na naman, 2018 nangyari to, February 13. Sabi ng tita ko, may mission ka pa sa buhay, kaya buhay ka pa. So ayan na naman yung mission na yan. Anong mission? So ang ginawa ko, dito sa Gimba, sinimulan natin ang magsasaka party list. Wala ho tayong pera. At wala rin naman ho sa amin ang talagang politiko. Ang pinaka-politiko na sa pamilya namin, yung tatay ko, na kapitan ng barangay noon. Pero naipanalo natin ang magsasaka party list noong 2019. Kahit wala ho tayong pera. Kaya po, naupo tayo sa Kongreso. So siguro, yan yung sinasabi na mission ko sa buhay. Maging congressman. So anong ginawa natin nung nasa Congress tayo? Nilabanan natin ang rice tarification law. Dahil yan ang nagpalugi sa mga magsasaka natin. Ilang bilyon ang nalugi. May mga iba pa nga may iba pa na nagpakamatay dahil sa pagkalugi. Kaya po naghirap ang mga magsasaka, lalo na magpapalay, dahil sa rice tarification law. So inilaban natin yan sa Kongreso. In-expose natin yung smuggling ng sibuyas. Inilaban natin yung Coco Levy Fund. Lahat ng pwede nating ilaban sa Kongreso, inilaban natin. Anong nangyari? Wala. Walang nangyari. Na-amen ba natin ang rice tarification law? Hindi. Nag-improve ba ang buhay ng mga magsasaka nung nanalo tayo sa Congress? Hindi. At ang nangyari, gusto nating ituloy yung laban, lumaban ulit tayo noong 2022 election. Di ba, nanalo ulit ang magsasaka party list? Anong nangyari? Kinuha ng isang bilyonaryo. Tumakbo siya ng pasahero party list, natalo siya, kinuha na lang niya yung magsasaka party list. Tapos merong gustong makipag-usap sa akin, gusto yata akong bayaran ng 100 million. Kung tinanggap ko yun, wala ako ngayon dito. Meron na akong bahay doon sa Ayala, Alabang. Kaya lang, hindi ko po tinanggap eh. Kasi hindi ho tayo ganyan pinalaki. Kaya inilaban natin. So, yung pong magsasaka party list, nanalo tayo ng 2022, pero inagaw sa atin ang ating boses. Pero napigilan natin sa Supreme Court. Kaya nga po nag-issue ang Supreme Court ng status quo ante order. Ibig sabihin, walang nakaupo ngayon sa Kongreso na magsasaka party list.
Dahil po hindi tayo nakaupo, tapos andyan pa rin yung problema ng mga magsasaka, tapos na-discovery ko na ang party list na ito ay ibinenta lang pala doon sa bilyonaryo. Ano nangyari sa akin last year, nung July? Nagkaroon po ako ng aneurysm. Alam niyo yung aneurysm? Pumutok yung ugat ko dito sa ulo. Alam niyo po ba yan? Pinutukan ako ng ugat sa ulo. 10 araw po akong comatose. At ang sabi ng doktor, hindi sila sure kung magsusurvive pa yan. Kung mag-survive man yan, gulay na yan. Kaya lang po, pagkatapos ng 10 araw, nagising tayo. Pagkagising ko, hindi ko alam kung anong pangalan ko. Hindi ko alam yung pangalan ng asawa ko. Hindi ko alam kung anong pangalan ng tatay ko, nanay ko. Wala akong maalala. Hindi rin ako makapagsalita ng maayos, hindi nga ako makalakad ng maayos. Kaya sabi nila, gulay na nga. Pero pagkatapos ng 3 linggo, bumalik tayo sa ospital, nag-report tayo sa doktor. Sabi ko, Dok, nakapagsalita na ako. Nakakalakad na ako. Kaya ko na to. Sabi ko. At naaalala ko na yung mga ibang bagay, pati mga pangalan. So sabi ng doktor, ito sinabi ng doktor, ha? I'm stupefied. Bakit ang bilis ng recovery mo? Sabi ko, hindi ko alam. Pero ito na naman yung mga tita ko. Sabi niya, may mission na naman daw ako. May mission na naman daw tayo. Anong mission? Maging congressman? Yan po ba ang mission ko? Maging congressman? Sa totoo lang po, sabi niyo, oo, no? Mukhang, yun ba? Tingin niyo, mission ko maging congressman? Oo, hindi. Sa tingin ko, hindi. Alam niyo kung bakit? Nagkaroon na tayo ng congressman sa Congress. Nasolusyonan ba yung mga problema natin? Hindi. Naresolve ba natin ang problema ng mga magsasaka? Umunlad ba ang buhay ng mga magsasaka nung nagkaroon tayo ng congressman sa Congress? Hindi. Ano ang solusyon sa mga problema ng mga magsasaka? Bibigyan ko kayo ng example. Yun pong naging laban ni Colonel Ariel Quirobin sa Lanao. Natalo nila ang MILF. Merong mga Ilocano farmers na nandoon na noong 1958, pinalipat na sila ni Ramon Magsaysay. Anong ginawa? 21 sila minasaker ng MILF. Parang bilang ganti. Kasama pa isang buntis. Ngayon, pinapalayas na sila sa kanilang mga lupa. Na noon pang 1950s, nandun na sila. Lumapit sa atin, humihingi ng tulong. Sabi ko, sige, susubukan ko kayong tulungan. Meron mga taga-Negros dito, may taga-Shaton. Siyam ang minasaker sa kanila dahil pinapalayas sila sa lupa nila. Sinubukan natin yan tulungan noon pa. Hanggang ngayon, ang bigat ng laban. Merong mga taga-Bataan dito na pinapalayas sa kanilang lupa, yung iba pinakulong. Nasa Congress na tayo nang tinutulungan natin, hindi natin maresolba. So ano ba ang solusyon? Sa tingin ko po, ang solusyon sa problema ng magsasaka, dapat magkaisa ang mga magsasaka. Dahil hindi tayo nagkakaisa. Ang nagkakaisa dito sa Pilipinas ay yung mga importers. Ang nagkakaisa ay yung mga mayayaman. Tayo, hindi tayo nagkakaisa. Kaya sinasabi, meron daw akong mission sa buhay. Tingin ko, ang mission ko sa buhay, pagkaisahin ang mga magsasaka. Hindi para magrebelde, hindi para dumaan sa dahas. Kailangan lang natin iparating ang nasa konstitusyon. Ano po yung nasa konstitusyon? Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Anong ibig sabihin? Mas makapangyarihan ang tao kaysa gobyerno. Democracy. Demos, kratos. Government of the people. Yan ang solusyon. Paano natin yan gagawin? Paano po natin yan gagawin?
Paano po natin yan gagawin? Meron ba kayong naiisip na solusyon? Dahil ako may naiisip na solusyon. At sisimulan natin yan dito sa Gimba. Sisimulan natin yan ngayon. At ano yan? Ang may-ari ng magsasaka party list ay mga magsasaka. Kayo ang may-ari ng magsasaka party list, hindi ako. Hindi ang kung sino man mga mayayaman, kayo ang may-ari, kayo ang masusunod. Sa inyo ito. Ang ninakawan ng party list, hindi ako, kayo. Kaya kayo dapat ang masunod. Yan ang demokrasya. Kaya kayo ang maghalal kung sino ang gusto nyo. Dahil ngayon po, sinasabi ko na sa inyo, sa totoo lang, ayoko na. Dahil tama yung sinabi ni Colonel Ariel Querubin. Napakabulok ng sistema. Sa totoo lang, ayoko na po. Hindi ko masikmura, kaya siguro ako nagka-aneurysm eh. May mga hindi ako masikmura na kinain ko pa rin. Sa totoo lang, ayoko na. Pero kung ano yung gusto ng mga tao, yan ang susundin ko. Dahil dapat kayo masunod. Sa ngayon po, i-update ko lang kayo, nabalitaan nyo naman na siguro na kahit wala tayong pera, inilaban natin, natanggap na natin ang desisyon ng Supreme Court last week. Nabalitaan nyo na po ba yun? Ang sabi ng Supreme Court, sino talaga ang dapat na mamahala o mamuno na magsasaka party list? Sinabi naman ng Supreme Court na hindi yung bilyonaryo na taga-pasahero party list, hindi yung involved sa DB Bower scam na nakakulong na ngayon, hindi sila ang pwedeng maglagay ng nominee. Ngayon, ibabalik na ngayon sa inyo ang tanong, sino ba ang gusto ninyo? Bahala kayo. Yun lang po sagot ko, bahala kayo sa buhay nyo. Kayo, kung sino masusunod. Kayo, bahala. Dahil sa totoo lang, hindi po ako expert. Hindi naman po ako talaga yung pinakamagaling. Sa totoo nga lang po, napakarami dito ang pwedeng umupo bilang nominee na magsasaka party list. Si Sir Leonie lang po. Dati po siyang DA Secretary. At dati rin siyang congressman sa ABA. Nandyan din po si Yusek Ariel, kayanan. Siya ang may institutional memory ng Department of Agriculture dahil ang tagal na niyang Undersecretary for Operations. At mga magsasaka po yung kaharap ninyo. Sa totoo lang, kayo po mamimili Kaya nasa sa inyo po yan. Basta inuulit ko po, sa susunod na eleksyon, maraming mga party list ang lalapit sa inyo. Siyempre, bibigyan kayo ng pera. So ano po magagawin natin? Tatanggapin ba natin yung pera o hindi? Hindi. Meron ako suggestion. Tanggapin nyo lang. Tapos ikampanya ninyo yung party list ninyo. Di po ba, lagi kong sinasabi, nanalo ang magsasaka party list ng walang ginagastos. Sa totoo lang, mali yun. Marami pong ginastos ang magsasaka party list dahil ang gumastos mga magsasaka. Yung mga magsasaka mismo ang nangampanya, kaya nanalo ito. Hindi ito katulad ng ibang party list na ang may-ari yung nakalagay doon sa party list nila.